Psalms 100 verse 2. Sabi doon, Psalms 102. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Okay. So number one reason kung bakit tayo kinakailangang mag-join o mag-commit sa isang local church ay number one, sulat nyo, to strengthen my faith. To strengthen my faith, I must unite with others in worship. So kasi po, dito ho lalakas at tatatag ang ating pananampalataya sa pakikiisa sa gawain ng Panginoon. No? Dito, pag ikaw ay nakiki-committed ka sa isang local church, umaattend ka ng mga prayer meeting, umaattend ka ng devotion, ng Sunday service, diyan ay strengthen yung faith mo. Amen. So kaya kaya number one, ang reason to strengthen our faith. Isang reason yon para tayo nakikiisa sa worship, dumagalo. So sabi po sa Isaiah 40 verse 31, tingnan nyo. Sabi diyan, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So yun daw pong naghihintay, Isaiah 40 verse 31. Pag binasa nyo po yung verse 29 yan, yung Isaiah 40, ay sabi po dyan, pati raw ho yung mga kabataan manghihina. No? Napapagod. Pero yung naghihintay sa Panginoon, nagpapanibagong lakas. Pakibasa nga, Sister Ira, please. 29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Tinan nyo, yun ang mangyayari. Hindi pong mga kabataan, kahit kabataan, simbolo ng kalakasan yun youth, di ba? Pwedeng manghina, sabi ron, at may stumble, at bumagsak. Pero sabi ng verse 31, but those who are hope in the Lord will renew their strength. So yun ang reason kung bakit tayo ay kailangan umati ng fellowship. To strengthen our faith. Amen. Kasi, kung baga sa isang yung nagsisiga, pagsama-sama, malakas ang apoy . Di ba? Pag nag-iisa ka, pwedeng ikaw may apoy, pero iba yung madaling apoy mamatay. Iba yung apoy ng grupo sa corporate. So kaya ako kinakailangan, yun ang number one na gusto kong maintindihan natin na reason. Ano? Kaya po tayo nag-worship. At sabi po sa Psalms 95, sabi ron, sing joyful songs to the Lord, praise the mighty rock where we are safe. Come to worship Him with thankful hearts and song of praise. The Lord is the greatest God, King over all other gods. Psalms 118, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So pagka tayo po ay nag-aati ng worship, dalawang bagay ang nangyayari. Tandaan nyo. It renews your faith and it restore your joy. Amen. So kaya kinakailangan kang makiisa. Nare-renew yung strength mo and restore your joy. Amen. Yung kagalakan mo nare-renew. Okay? So yun ang number one reason. Nare-revive Nare-revive tayo. So to strengthen
our faith, I must unite with others in worship. Number 2, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 16. Ephesians 2:16, reason bakit kinakailangan tayong maging committed sa local church. Sulat niyo, number 2, to discover your identity and purpose in life. Kasi po, kapag tayo hindi natin nalaman kung ano yung purpose natin sa buhay, hindi tayo magiging kontento Yung bang hindi ka magiging masaya sa buhay mo, na hindi mo na-fulfill yung purpose mo. Amen. Ang taong nagiging masaya, yung nagagawa niya kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Amen. Tatlong klase po ang tao. Meron tinatawag po na survival na tao. Meron pong successful, at merong tinatawag na significance. So magkakaiba yon. No? Nakuha niyo po ba? Ang taong survival, yun yung mga taong magtatrabaho para mabuhay lang. Pero lagi naman nagre-reklamo, gano'n. Yung mga trabaho, reklamo, para mas-survive lang siya. Mag-survive lang, kumain lang. Gano'n. Ang tawag doon is survival. Ngayon, nasusundan niyo ba ako? Amen. Pangalawa, yun namang tinatawag na successful. Siya naman kumakain, may pera, masaya. Pero, hindi ibig sabihin ng tao may pera, may magandang bahay, magandang sasakyan, may kapayapaan na at kontento na siya sa buhay. Kumisan nga maraming mga mayayaman, yun nga ang hindi kontento at walang kapayapaan. Di ba? Pero sa tingin ng mundo, mukhang successful. Sa tingin sa word, sa pananaw, kapag ang tao kasi maganda ang status ng buhay, ang tingin natin tagumpay. Pero sa totohanan, sa pag pinag-aralan niyo yung research ng mga taong nagpapakamatay, mas marami nagpapakamatay na mayayaman. Ibig sabihin, hindi yun yung basihan. Na pag ikaw ay may maraming pera, sikat, may mga famous na tao, mga artista, bakit nagsusuicide? So, ibig sabihin, hindi pa rin yun yung basihan na successful ka talaga. Ngayon, tatlong klase nga, survival, successful, significance. Yung significance, dapat dumating tayo sa bagay na yun, na ikaw, kontento ka, masaya ka, kasi alam mo kung ano yung purpose ng buhay mo at nase-serve mo yung purpose sa buhay mo. Amen. Yun yung yun yung kakontentohan ng tao. Kaya nga sabi ni Paul, I have learned the secret of my life. Sabi niya, I have learned to be content. Ano bang sitwasyon? Kaya nga sinabi niya yung I can do all things through Christ who give me strength. Kasi natutuhan niya yung sikreto. So, number 2, sulat niyo, to discover your identity and purpose in life. So, kung tayo ay magtatanong, ano ba purpose mo? Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos may purpose. Amen? How much more pa kaya ang tao may purpose ang Diyos sa buhay niya. Okay. So, pinag-aaralan natin bakit pa tayo kinakailangan maging fully committed sa isang church, isang local church. So, number 1, to strengthen our faith.
I must unite with others in worship. Kasi po, dalawang bagay, nare-renew yung ating strength, nare-renew yung ating kagalakan, joy. Iba, amen. Pangalawa, to discover your identity and purpose in life. Ma-discover kasi ho, ang habang ikaw ay naglilingkod sa Lord, doon mo matutuklasan kung ano yung purpose mo eh. Sa una, hindi mo alam, pero habang ikaw ay nagpapagamit, nagsiserve, doon mo matutuklasan kung ano yung, ito pala ang gift ng Lord na Hanggang sinisik. sa akin. Habang sinisik mo si Lord. Ganon yun. May good news na po ako eh. Ah, Kasi di ba nag-gera yung Iran naglagay ng bomba sa ano? Yung amo ko, lagi kami nag-uusap. Kasi nagpa-podcast po siya sa Sweden. Si Kenzo yung nag-i-interview parang Tony Gonzaga. Sabi niya, bakit sobrang kalmado mo? Sabi ko, hindi ko alam. Kasi sabi niya, ano bang natutunan mo sa church mo? Sabi ko, natutunan ko na yung religion ko hindi ako isi-save. Kasi nga daw ano pananaw ko sa mundo ngayon. Sabi ko, hindi ako isi-save ng religion ko. Ang magsisave sa akin yung relationship ko at saka kay God between sa amin. Amen. Tapos sabi niya, pupunta ako sa church niyo. Isasama ko yung anak ko, si Elvis. Pupunta daw po siya dito. Kaso sa Sunday meron kayong outdoor fellowship, kaya hindi siya ngayon. Kasi may party. Baka sa next Sunday kasama daw siya sa akin. Praise God. Kasama yung alaga kong isa, yung mas malaki. See? Kasi na-curious siya sabi niya, bakit ang kalmado mo? Siya po kasi parang nag-a-acquire naman siya ng ibang visa ng Australia. Kasi para daw pag nagka-World War III, may option silang tatakbuhan na country peaceful. Full up, Iisip na, ano? worry. Okay. Sabi niya, saan ka tatakbo? Sabi niya sa akin, saan ka tatakbo pag nagkaroon ng World War III? Sabi ko, wala, dito lang. Sabi ko kasi kahit saan ako pumunta, alam ko kung ano ni Lord sa buhay ko. Wala akong magagawa kahit magtago ako, hindi. As long as meron akong God, sabi niya, tas dun niya pinasok, what did you learn about your religion? Tas sabi ko, that my religion will not save me. It's my relationship between God and me who will save me. Sabi niya, nag-isip siya, sabi niya, that's so deep. How did you get that meaning? I don't know it. Through time. Sabi ko, because I always go to church, we always study, and sabi ko, it's the conviction of the Lord to me. Tapos sabi, okay, I will go to your church this Sunday. Tapos meron kayong party, tapos meron silang party next Sunday. Okay, I will go, sabi niya. Praise God. Okay, tingnan niyo ho, kung bakit kinakailangan nating number 2, paano natin madidiscover yung ating purpose and identity. Sulat niyo, I must connect with others for fellowship. Note yung number 2 kasama yon. Hindi ba yung una, I must unite. Kinakailangan kong makiisa sa iba sa worship. To strengthen our faith. Ngayon naman, pangalawa, to discover our identity and purpose in life, I must connect with others for fellowship. Kinakailangan konektado ka. Kumbaga sa puno, di ba yung Jesus is the vine and we are the branches. Ang isang puno, yung sanga, matutuyo, hindi mamumunga, mamumulaklak kapag hiwalay sa puno. Jesus is the vine. So kaya sabi ni Kristo, if you abide in me, and my word abide in you, ask what you will, it shall be done unto you. Pagka ikaw ay nanatili, you can do nothing apart from me, sabi ni Lord. Kung hiwalay yung sanga sa puno, wala kang magagawa. Kasi ang lahat ng sustansya, vitamina, nutrients, lahat yan galing sa puno, sa ugat. Amen. Jesus is the vine. So kung humiwalay ka, matutuyo ka talaga spiritually, matutuyo ka emotionally, matutuyo ka, yung joy mo mawawala. So kaya, kinakailangan manatili kang nakakabit sa puno. Amen. John 15 yun, ha? At sabi ron, ngayon, yun ang point. I must connect with other for fellowship. Romans chapter 12, basahin natin, verse 4 to 8. Sabi diyan, in this way, we are like the various part of a human body. Each part gets its meaning from the body as a whole, not the other way around.
So, bawat isa, meron daw po tayong Roma 12, verse 4 to 8. Sige, kung nakita niyo po, pakibasa ng malakas yung nakakita. Romans chapter 12, verse 4 and 8. Pakita naman? Yan na nakakita. Pakibasa, please. Amen. Sige po. Romans 12, 4 to 8. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi No. at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman tayo'y marami ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. 6. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkakaloob sa atin, ipapahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 7. Kung paglilingkod, maglingkod tayo, Ayun. magturo at tumanggap ng kaloob na pagtuturo. 8. At mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung magkawang gawa, gawin ito ng buong galak. Amen. Praise God. So nakita po natin na magagawa lang natin yung na magawa yung gift, na magamit yung gift na pinakagawa na pinagkaloob sa atin ni Lord kung ikaw ay connected sa body of Christ. Kasi hindi mo maia-apply yung pagtuturo na wala ka naman tuturuan. Hindi mo maia-apply yung gift of giving na wala ka namang sinusuportahan, tinutulungan. Hindi mo maia-apply yung gift of encouragement, di ba? So, lahat ng gift na meron tayo, magagamit mo yon if you are connected with others, sa tao, sa fellowship. So, kaya kailangan ay mas connect with others. Ngayon, ano ang saysay? Imagine niyo po ito. Halimbawa, may ilong ka. Ano ang saysay na yung ilong may tanggalin? Hindi nakakaamoy. Wala rin siya. Useless. May tenga ka nga. Tanggal naman ang tenga. Hindi nakakonect sa katawan. Useless. So, yun ang reason kung bakit kailangan kang maging committed. Ibig sabihin, connected sa church. Naintindihan niyo? Nakuha niyo po. So, hindi nang ibig kong sabihin kanina na Jesus is the vine and we are the branches. Kailangan connected ka. Yun din ang ibig kong sabihin sa building, na we are God's building, na kailangan permanent ang hollow block. So, bawat isa sa atin is like a block. Permanent ka dyan, hindi ka tinatanggal araw-araw, ikakabit, ganon. So, ganon po ang church. Ang church, dapat magkaroon tayo ng right perspective. What is the church? Ang church ay hindi yung pag naisipan, okay. Pag hindi naisipan, pag wala sa mood, hindi na okay. Pag nasa mood, okay. Hindi ganon ang church. Pagka ganon ang tao, hindi lalago. So, kinakailangan, planted ka nakatanim ka sa House church. of the Lord. Kasi diyan ka mamumunga kahit hanggang sa pagtanda natin, tayo mamumunga. Sige, buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 92 verse 13. Kung kayo may Bible, pakibukas niyo. At yung nakakita, pakibasa ng mabilis. 2 verse 13. 92:13. Yun, nasa ng mabilis yun. Okay? Amen. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Nakatanim. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga. Oh. Kahit na ang punong ito ay tumanda. Ayun. Ludiya't matatag. At ang dahon nito ay laging sariwa. Hallelujah. Hallelujah.
So ano ang sekreto? Kailangan daw ikaw ay nakatanim. Tanim sa bahay. Intindihan niyo po. Amen. Ano ibig sabihin ng tanim? Praise Planted. Ano ibig sabihin ng planted? Committed. Amen. Kapag hindi ka planted, hindi ka committed sa local church, hindi ka mamumunga. So ang sikreto para mamunga, kahit sa pagtanda, sariwa pa rin ang dahon, fruitful ka pa rin. Giging blessing sa Sa mga tao. December, ikaw ay tagal-tagal. Tumatanda nga yung edad mo, pero ang mukha mo ay parang hindi ka namang... Amen. Kasi laging sariwa. Sabi sa dahon. Pag nakatanim ka, di ba? Tingnan mo yung mga puno. Alin ang mas maganda? Yung puno. Dalawang puno, imagine niyo. Isang punong nakatanim, sa tabi ng daluyan ng tubig, o isang punong nakatanim sa Sa disyerto, di natuyo. matutuyo. So, kaya sabi ng Psalms chapter 1, kapag daw tayo ay isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan, lagi kang namumunga sa kapanahunan, laging namumulaklak, and whatever you do, you will prosper, ang sabi pa nga ng Bible. So, kaya kailangan ang commitment. Kaya ito tinuturo namin kasi po, maraming Christian, hindi talaga ito naiintindihan. Akala nila, basta sila nag-church, okay na, uuwi na, ganun lang. Kailangan talaga tayo, kaya hinihingi natin ng commitment. Kasi si Lord mismo, nagdidima ng commitment sa mga disciple. Sabi niya, gusto mo bang sumunod sa akin? O sige, pasanin mo ang cross at sumunod ka sa akin. Commitment yun. Tapos sabi ni Lord, ang hindi kakampi ko ay laban sa akin. Ang hindi gumagawa na kasama ko ay laban sa akin. Commitment yun eh. Okay, number 3. So nakakadalawa na po tayo. To discover our identity and purpose, kailangan connected ka sa church, sa body. Number 3, to grow my faith. Ayan, si Brother Chador. To grow my faith. So ulit nyo, to grow my faith, I must learn from others to grow. Alam niyo mga kapatid, mas lalago tayo sa ibang tao. Kailangan natin ng isa't isa para tayo mag-grow. Amen. Naniniwala ba kayo, Ron? Amen. Amen. Naniniwala kayo? Halimbawa, kahit si Sister Tintin, meron akong matututuhan na hindi ko alam na alam niya. Totoo. Naniniwala kayo? Na hindi natin alam. That's true. Walang taong magsasabing I know it all, everything. Lahat alam niya. Maaring yung alam ko, hindi nyo alam, yung alam nyo, alam ko. So ngayon, nag-grow tayo sa isa't isa. Amen. Diba? May mga tao magaling sumayaw. O ikaw hindi marunong sumayaw, hindi natututo ka sumayaw. Diba? Gusto mo matutong mag-TikTok, o di sumama ka sa marunong matututo. Gusto mo sumama, hindi ka marunong magluto. Pagka nasama ka sa marunong magluto, matututo. Hindi mo alam magbasa ng Bible. Pag nakadikit ka sa palabasan ng Bible, mababasa ka. Ay, pagka ikaw hindi marunong magtongit, nadikit ka sa tongero. Ay, matutongit ka rin eh, di ba? Bingo. Hindi ka, kung ano yung nasama mo eh. Kaya nga, sabi ng Bible, if you want to be, kung gusto mong maging wise, walk with the wise. Ang kasama mo yung matalino, maging matalino ka rin. Kahit hindi ka mukhang matalino, pag kasama mo yung matalino, mukha ka na rin matalino. Amen. Di ba? Pag ang kasama mo ay spiritual, magiging spiritual ka. Pag ang kasama mo ay maging makamundo, maging makamundo ka eh. Maging mayaman ka na. So ngayon, nakakahawa yung kasama. Kaya nga, tingnan nyo, yung mga successful na tao, ang gusto nilang kasama yung mga businessmen. Ang lagi nilang kausap, mga businessmen din. Tingnan nyo yung mga marites ang sabi kasama. Artes ka na rin. Siyempre, sila rin, di ba? Magkita tayo sa Graniel. Yun. Kita mo, nagkukwentuhan yun. Ang pinagkukwentuhan, ibang tao. Spirit nila yun eh.
magkaka-espiritu sila. Kaya mga kapatid, merong konting katotohanan ng sinabi ng isang quotation na, tell me your friends and I will tell you who you are. Totoo naman ng konti. Hindi masyadong kasi pero may di ba? May relation. May relation. Di ba? Sabi nga dalawang ibon na two birds fly the same feather. Flocks together. Ang pinakikita ko mga kapatid, to grow our faith, we must learn from others to grow. Natututo tayo sa isa't isa. Mag-grow ako, kailangan ko kayo. Kailangan nyo ako para mag-grow din kayo. So walang pwedeng magmalaki sa isa't isa natin. Kasi sa bawat ang ilustrasyon niyan sa katawan natin, yung kamay, nakadepende talaga yan sa yung mga daliri sa kamay. Di ba? Connected yan Ngayon, kinakailangan ng mind para mag-function yan, ng brain. So kung ano maisip mo na abutin, hawakan, abutin mo. So dito yan. So, Tayo kasi hindi tayo nabubuhay sa sarili lang. Ganon yan. Kaya ganon ka-importante yung pinag-uusapan natin mga kapatid. Okay? Basahin natin Hebrews chapter 10 verse 25. Hebreo. Yes, 25. Saka Efeso 4:16. Yung iba naman, ang tingnan ni Efeso 4:16 para po mabilis tayong makabasa. Hebrews 10:25 and Ephesians 4:16. Dinasa po yung Hebrews 10:25. Amen. Not giving up meeting together, as some are in a habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ayun. Sabi, huwag daw nating pabayaan ang pagdalo sa pagkakatipon. Sa halip, magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen. One another. Encouraging one another. Alam niyo po sa Bible, more than, I think, mahigit 100 verses na salitang one another. Example, ang sabi roon, tingnan niyo po, encouraging one another, love one another, forgive one another, edify one another, submit one another, exhort one another. So napakarami kang mababasa. Bakit sinabing ganon? Kasi kailangan natin talagang isa't isa. Amen. Nakuha niyo po? Nakuha niyo. So kailangan natin ngayon. Tingnan niyo po, Ephesians 4:16. Binasa. Amen. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay Yun. ng kasuhan ay magiging isang katawan. Amen. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas. Lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pagiging. Amen. Lalaki. Hindi po lalaki yun. Ha? Hindi lalaki. Lalaki. Lalaki pala. Mag-grow. Sa English, pakinggan nakita niyo sa English sa basa. Sabi ron, sa translation ko, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, so bawat parte kapag ginagawa niya yung parte niya, it helps the other parts grow. Nakakatulong. Halimbawa, ako ginagawa kay parte ko, yung iba, gumagawa rin nag-grow sila dahil sa ginagawa ko yung parte ko. Amen. Nakuha niyo ba? Amen. Kasi imagine niyo po, kung ang church ay walang naglilinis, di karumi, di ba? Ay kung hindi nila ginagawa yung parte nila. Ngayon, dahil ginagawa nila yung parte ng bawat isa, nakakatulong sa atin din yun sa paglago ko. Yun ang sabi doon. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Amen? Amen. Ang buong katawan nagiging healthy. Kapag Amen. bawat isa, nagpa-function ng naroon. Tingnan nyo, di ba yung katawan natin, isang parte nga lang ang hindi mag-function, unhealthy na Yun nga lang, yung bato, yung stone natin. Huwag lang mag-function yun. Hirap na hirap ka na di ba?
Okay, number 4. Hindi, matapos natin ito o ilan ba ito? 30 minutes na. Ha? Kailan na? 30 minutes ka na nag- Sige, susunod na lang natin yung tatlo kasi yung dalawa sa susunod na. Okay.